or sagutin yung mga allegations laban sa kanya na nakapalaman sa Articles of Impeachment o lumalabas ang isang malinaw na konklusyon na hindi po ito depensa, kundi isang strategy. Nandyan din ang abuse of due process. Ginagamit muli yung technicality para ihinto ang proseso. Kaya yung kanyang hamon, dapat harapin niya yung kaso. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road. Kahit na may malaking nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravilla. So, pag-usapan natin yung ad cotelum ni Sara Duterte. Kasi imbes na sagutin, sabi ng mga congressmen, iwas pusit pa rin. O, diba? So, sinayang ni Sara, sabi ni Justice Panel Chairperson Jinky Luistro, yung kanyang opportunity, mga kababayan, na masagot or sagutin yung mga allegations laban sa kanya na nakapalaman sa Articles of Impeachment. Ngayon, ang duda, mga kababayan, itong si Sara Duterte ay pasasaklolo uli sa iti-technical uli yung impeachment case laban sa kanya in hoping na magka-TRO at pumabor uli sa kanya. Pero sabi kanina sa press con ng panel, ready naman sila sa anumang mga hakbang ni Sara Duterte, and they will proceed with the mandate hanggat walang TRO na nilalabas ang Supreme Court in case mapunta tayo sa Supreme Court uli. But anyway, that is in the future. Meanwhile, dito muna tayo sa ad cotelum na sagot ni Sara na sabi ng mga congressmen, hindi man sagot. So ang tanong tuloy ngayon ng publiko, ito ba ay depensa o muling pag-iwas? Kasi po sa batas, ang tunay na depensa po, simple siya. Dapat direktang sinasagot yung mga aligasyon, yung mga akusasyon. Ipakita yung mga ebidensya at patunayan yung sarili. Ganon, mga kababayan, kasimple siya. Pero dito po sa kaso ng Consolidated Verified Answer ad cotelum na sinabmit ni Sara Duterte, ibang larawan po yung lumilitaw. Kasi sa halip na linawin ang mga paratang laban sa kanya, mas nangingibabaw po yung pag-iwas, teknikalidad at pagbaliktad sa isyu, mga kababayan. So habang sinusuri ang nilalaman ng kanyang mga sagot, unti-unti, mga kababayan, na lumilinaw ang o lumalabas ang isang malinaw na konklusyon na hindi po ito depensa, kundi isang strategy, mga kababayan, para makaiwas sa accountability. Kaya description po ng ibang mga congressmen na member ng panel, Justice Panel, yung answer niya is a non-answer. Yung sagot, hindi man sagot. Kasi imbes niyang sagutin yung mga mabibigat na akusasyon, yung sagot ni Sara, mga kababayan, umiikot lang sa technicality. So parang yung tinanong kung saan napunta yung pera, yung sagot niya ay tungkol sa malian niya yung mali yung format ng tanong mo. Yun ang sagot. Pero ang tanong, saan napunta ang pera? Di ba dapat sagot? Sa bulsa. Yan ang diretsong sagot dapat. Sa bulsa o kay Piatos. Dapat ganon. At patutunayan niya na totoo si Piatos. Di ba dapat ganon? Pero ang ginawa ni Sara, mga kababayan, ng tanungin saan napunta yung pera.
Ang sagot ni Sarah, malian niya yung format ng tanong mo. Parang ganon, mga kababayan, by analogy. So hindi siya sagot, mga kababayan, kundi pag-iwas. So dito tayo sa stonewalling sa confidential funds. Ito kasi yung isa sa pinakamabigat na issue, yung 125 million pesos na nalunok. Ginastos, mga kababayan, in 11 days. Pero yung kabuuan, mga kababayan, dito ay 612.5 million. So sa kabila nito, walang malinaw na paliwanag kung paano ginastos yung pera. Ngayon, kung maayos yung paggamit, bakit hindi niya maipaliwanag ng direkta? General denial, mga kababayan, yung kanyang ginawa na pag ganon, ang ibig sabihin niyan, pag-amin. Kasi po, yung kanyang general denial, wala mang detalye. Basta nag-deny lang siya. Dapat may detalye. Sa batas, mga kababayan, delikado ang bagay na to na general denial lang. Kapag hindi mo na pabulaanan, punto por punto, ang ebidensya tulad ng mga bank records, liquidation na documents, maaari itong ituring na hindi mo talaga kayang kontrahin. Kaya parang tinatanggap mo na rin. Ganon ang reading niyan, mga kababayan. Kung may mga resibo kontra sa'yo at ang sagot mo lang ay hindi niya yan totoo, pero wala ka mang paliwanag, talo ka sa usapan. Ganon lang yon, mga kababayan. Ngayon, punta tayo sa prohibited pleading na isang bawal na diskarte, mga kababayan, yung ganyan. Ayon sa pagsusuri at mismong statement, mga kababayan, ni panel chair Jinky Luistro, yung naging sagot ni Sarah na hindi man sagot ay parang motion to dismiss na. And in fact, nakalagay mismo doon yung prayer nila, i-dismiss. Nasabi po, mga kababayan, ni Jinky Luistro, bawal ito at this impeachment proceedings. Ibig sabihin kasi, mga kababayan, imbes na sagutin ni Sarah yung kaso, gusto niyang ipatigil agad. Parang yung ginawa ni Bato de la Rosa na bawal man sa kanyang mag-motion to dismiss, nag-motion, nag-abogado na kay Sarah. Senador siya. So malinaw, mga kababayan, ginagawa ng kanyang kampo ay ang pagtatago sa likod ng technicality. Ginamit niya yung mga lumang desisyon ng Supreme Court para gamitin niyang panangga. Pero ang problema dito, mga kababayan, ang naunang dismissal po ay dahil sa technical grounds. Hindi man po yun dahil napatunayang inosente siya. Walang discussion sa merito ng kaso, kundi sa proseso ng impeachment, mga kababayan. So sa simpleng paliwanag, mga kababayan, yung na-dismiss sa dati, hindi dahil sa walang kasalanan. Dahil ito po, may minsan mali yung proseso lang. Doon tayo sa claim, mga kababayan, na walang ultimate facts daw, sabi ng kanyang abogado, na isang misleading claim. Sinasabi kasi ng kampo niya na walang matibay na ebidensya. Pero ano ang totoo? Ang totoo po, may COA reports, may sworn affidavits, may mga dokumentadong records. Ito yung pinaliwanag kanina. Mismo, mga kababayan, ni Terry Ridon, isa sa mga members ng panel. Madaling sabi, hindi kulang sa ebidensya. Ayaw lang sagutin talaga. Ngayon, doon tayo sa sinasabing double standard narrative. Inaakusahan ng kampo ni Sarah ng double standard yung Congress. Pero ayon po sa mga mambabatas, diversion tactic lang ito ni Sarah para ilayo ang usapan sa sariling kaso. Ngayon, ang tanong ba, may double standard ba doon sa impeachment laban sa ating Pangulo na na-dismiss? At saka yung kay Sarah, malinaw po ang sagot, walang double standard. Ito mismo, mga kababayan, yung pinaliwanag ni Justice Panel Chair Jinky Luistro. Magkaiba niya yung bigat ng ebidensya. Kay PBBM, mga kababayan, walang direktang ebidensya ng personal involvement. Kay Sarah, may malinaw na personal nexus na ang ibig sabihin,
direktang koneksyon sa kanyang aksyon. Pareho pong sinuri, pero magkaiba yung laman. Kaya magkaiba yung resulta. Pero pareho po yung ginamit na pamantayan. Sufficiency in form, sufficiency in substance. So ang magkaiba lang mga kababayan yung kalidad ng ebidensya. So ang pag-usad mga kababayan ng kaso laban kay Sara at pagbasura ng impeachment case laban kay PBBM ay batay sa ebidensya, batay sa batas, hindi po batay sa politika. Kaya yung mga mambabatas mga kababayan ay umalma sa ad cotelem ni Sara Duterte. Sabi po ni Terry Ridon, isa itong iwas pusoy na taktika. So para kay Ridon mga kababayan, ito ay malinaw. Hindi ito pagsagot kundi ito ay pag-iwas. Hindi tinugunan mga kababayan yung core issues na laman ng impeachment case. Yung confidential funds at yung kanyang pagbabanta sa ating Pangulo. Then comes yung maling paggamit sa naging desisyon, naging ruling ng Supreme Court na na-dismiss noon dahil sa technicality, hindi po dahil sa siya ay inosente. At hindi din ito fishing expedition tulad ng sinasabi ni Sara. Kasi kumpleto na po yung ebidensya. May kuha, plus video, plus yung documents. Nandun din yung maling paggamit ng due process. Ginagamit po ni Sara yung technicality para patagalin yung kaso. Yan yung sinasabi natin, delaying tactics ito. So yun yung reaksyon ni Terry Ridon. Para naman po kay Congressman Joel Chua, ang tunuan niya na pinapakita ng kampo ni Sara ay takot, hindi kumpiyansa. Kasi ayaw ni Sara, mga kababayan, na mapunta sa custody ng Congress yung testigo na si Ramil Madriaga. At nandun din yung sidestepping allegation. Imbes na niyang sagutin, gustong i-dismiss. At nandyan din ang abuse of due process. Ginagamit muli yung technicality para ihinto ang proseso. Kaya yung kanyang hamon, dapat harapin niya yung kaso. Diretsahin at hindi pa ikutin dapat yung hustisya. Sabi mga kababayan ni Chua, kung wala ka anyang tinatago, bakit ka iiwas sa trial? Kung saan pwede kang magpaliwanag. Ngayon, sabi ni panel chair Gerbil Jinky Luistro, para niyang hindi man sumagot si Sara. Yung sagot niya ay parang motion to dismiss. Which is prohibited pleading. Bawal niya ito. Nandyan din ang general denial, sabi ni Jinky. Pag walang detalyaan niya, ang ibig sabihin, hindi man niya pinabubulaanan yung mga ebidensya. Di ba? So sabi ni Luistro, sinayang niya yung pagkakataon na pwede sana niyang linisin yung kanyang pangalan. At wala niyang double standard dito kasi may direct participation siya kaya umuusad yung kaso. At kahit niya hindi siya sumagot ng maayos, tuloy ang proseso. Hindi ito mapipigilan, sabi po ni Jinky Luistro. Binigyan niya siya ng chance para magpaliwanag pero pinili niyang umiwas. So ang malinaw mga kababayan na larawan kapag pinagsama yung lahat. May non-answer, may sagot na hindi man sagot, may general denial, walang paliwanag sa daang-daang milyong pondo ng ating gobyerno kung paano nalustay. Nandyan yung paggamit ng bawal na legal tactics, may diversion, double standard claim, may pag-iwas sa full trial. Kaya ang lumalabas na tanong mga kababayan, kung walang kasalanan si Sara, bakit hindi niya direktang sagutin yung mga aligasyon laban sa kanya? Tama po. So ang real issue mga kababayan, hindi po ito simpleng politika. Kundi ito po ay isang tungkol po ito sa pananagutan sa pundo ng bayan. So sa demokrasya mga kababayan, may karapatan kang magdepensa. Pero may obligasyon kang magpaliwanag. Ganon lang yon.
So kapag ang isang opisyal po ay umiiwas sa detalye, nagtago sa technicality, at hindi sinasagot yung mga ebidensya, hindi po ito depensa, indikasyon po ito ng takot. So ang sinasabi po ni na Chua, Ridon at Jinky Luistro, hindi po ito simpleng opinion. Ito po ay nakabatay sa simpleng basic principles ng batas at common sense. Sagutin ang akusasyon, harapin dapat ang ebidensya, at ipakita ang katotohanan kung nandyan sa kanya ang katotohanan. Di ba? So kung hindi po ito magawa, may kailangan talagang ipaliwanag. So kapag ang sagot ay umiikot lang mga kababayan sa teknikalidad at hindi po sa katotohanan, ulitin po natin, hindi po ito depensa kundi pag-iwas. At sa pag-iwas po, lalong lumalakas yung mga katanungan. Yung tanong, ano ang tinatago ni Sara Duterte? Ano? May importanteng announcement po yung ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa fair hike. Panoorin natin po mga kababayan yung kanyang announcement. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Alam niyo po, paggising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fair hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fair hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, kung estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng tambayan sa paggamit ng mga toll road. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming hangarin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alalahanin niyo po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito. Lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan upang matiyak na ang inyong pamumuhay ay normal, maayos at ligtas. Maraming salamat po. Magandang araw po. So yan po ang mahalagang announcement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So makiusap tayo sa ating mga viewers. Ipakalat po ninyo itong naging announcement ng ating Pangulo. Napaka-importante itong mabuti. Napaka-importante siya para sa ating mga kababayan. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product
na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.